Maayong buntag sa tuwan tanan pag-usab. So karong kabuntagan no sama sa gingon gipanalanginan tag-uwan sa Ginoo. Untag panalanginan pud tag kadasig no. Kapoy ra bay bako jud ganinang buntag. Tungod lang. Nindot ipahuway pero Sunday adlaw sa Dios and let's take this day seriously para mo ni sa Ginoo kaha. So it is kuan my prayer nga untang matag sa malipayon wa nagmahay nga ning anhi karong kabuntagan ni Simba para madaig ang Ginoo nga naghatag og kinabuhi, naghatag sa tanan. So karong Domingo ha, musutag bag-ong series. So series siguro nga dili common, siguro sige na mo kadungog about ani nga series which is called Stewardship. But unlike any other series, di ko mag-focus nga stewardship about money, about time, about unsa na dira. Di ko mag-focus sa mga practical, but atong sabto ng stewardship overall, unsa gyud kabubuton, unsay tumong, unsay gisulti sa pulong sa Ginoong Dios mahitungod aning word or teaching nga stewardship. So siguro familiar na mo sa Cebuano nino pagka piniyalan. Now kani manggot stewardship often misused or misunderstood. Usually, yung makadungog tag stewardship, nagsa atong kasagaran makit-an is associated with money. Nagsa makadungog og stewardship mga program, it's about raising money. But sa kamatuoran, kaning stewardship is more than that. Labaw pa kaysa maghisgot lang ta og financial resources. Kaning tinuod nga stewardship manggod, it is grounded or nakaugat ni sa atong relasyon nganha sa Ginoong Dios. Siguro nakadungog na mo nga ang tao gibuhat sa Ginoo with a purpose. Ikaw ug ako nahimugso taning, di ba gikanta ta na ganina nahimugso taning kalibutan na uban sa katuyuan. Katuyuan nga naa nagikan sa Ginoong Dios. Sa Genesis chapter 1 palang daan, isa sa katuyuan sa Ginoo para sa mga katawhan is para i-steward. Gani sa verse 28, chapter 1, ako nakasabot, or wako nalimot, or 27, but subdue and have dominion over the creation. Di ba? Sa dihang gihimo na sa Ginong Dios, ang tanan, na kumpleto na si Adan og si Eva, yang gingnan din ang mga tao. Be fruitful, pag mabungahon kamo, multiply, fill the earth. By the way, gamayng trivia, no? Daghag mo ingon nga ang multiplication sa tao bunga kuno sa sala. No. Before nakasala si Adan ug si Eva, gisugo siya sa Ginoo multiply. Panaghan kamo. So subdue, pag dumala mo sa idumala ninyo akong creation, kamoy magbuot, have dominion over the creation. So right from the start, sinugdanan palang daan sa Genesis palang daan chapter 1, kabubuto na sa Ginoo nga ang tao, ikaw ug ako will be a steward. Later on atong tanawon atong tagaag meaning sa gining word nga steward. At panagsa kay di man lagi kita ni masabtan ning steward ang pagsubdue, ang pagdumala sa kalibutan di na mao or wa na nahiuyon sa design or tumong sa Ginoong Dios. Nagsa ug magtanaw ta gani atong natural resources is depleting. Ang mga mananap daghan nagma-extinct ngano we are not good steward sa gibilin sa Ginoo. Ang mga isda sa dagat daghan mga mangingisda moingon nga lisuda na karon ngano kay sige naman tag kanami tang sobra na sa ikuha i-consume ang gikuha sa mga tao. Gani mo ni bunga sa fallen nature nato sa atong pagkadautan nga greed na imbis stewardship. Sa greed pagkahakog na ang naghari sa mga tao instead of stewardship. Resulta ni sa dihang ang tao mitalikod na sa Ginoong Dios. So kini nga series will be focused on talking about stewardship. Unsa man gyud ni tumong sa stewardship. Sama sa gingon ganina panagsa malimot ta we are stewards. So akong sugdan ni ug atong sugdan ni nga series sa pagsabot unsa man gyud ning stewardship. So understanding stewardship sa atong pulong nga gibasa ganina sa Psalm 42:1-2. But before that, let's pray. Nagtagiya sa Ginoong Dios at nga tabangan ta sa pagtuon. Let's pray, Father in heaven,
On this time of worship, magtuon mi sa imong pulong, and we acknowledge and we among gidawat o Dios nga limited niya among panghuna-huna, among pansabot, imong pulong sinuwat pinagi sa balang espiritu, masabot lamang ni pinagi sa balang espiritu. O God, o Holy Spirit, I pray nga imong punon, imong andamon ang matagos sa kanamo, among huna-huna o kasing-kasing, tagay mig pansabot o kasing-kasing anda mo sunod sa imong pulong o Dios. Ang tanang gihangyo o gipangayo kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Psalm 42 verse 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Nasugdan siya na pag-ingon nga, ikaw ug ako watay gitay giyahan ining kalibutan na. Ikaw ug ako. Yung balay nga atong gipuyan, di nato agyod ultimately. Mga bisting nga naa nato, di nato gyud ultimately. Even ang atong kinabuhi, di nato ultimately. Now si Paul, isa ni siyang gitudlo ni Timothy in 1 Timothy chapter 6 verse 7. We brought nothing into this world. We cannot take anything out of this world. Gani, bisan atong gininhawa. Di ba? In Genesis, ahani naggikan ang atong ginhawa, gikan sa Ginoong Dios. Gani, this echoes the word of Job, natao kong hubo, mamatay kong hubo nihining kalibutan na. The Lord gave, the Lord takes away, blessed be the name of the Lord. So, ini nga bersikulo, very understandable, na wa gyud tay gidani ning kalibutan na. Ug mubiya ta, nga wa po'y dadon. Unsay ibot pasabot ang mubiya nga way dadon? Nga wa man tay madala kay wa gyud tay ato nining kalibutan. Mura gud ang musud tag tindahan ug wa tay paliton. Wa gyud tay dapat bitbiton pagawas, di ba? Nganoan, di man ato ang mga naasod sa tindahan. In that sense, ang gusto itudlo there is in a bigger picture ba sa atong tibok kinabuhi. Pila man ta ka tuig mabuhi nining kalibutan na, ang reality wa gyud tay maangkon. Wa gyud tay maato nining kalibutan na. Unsay proof ana? Mubiya tang way bitbit. Ano and ang tumong ani ni Paul when he was writing to Timothy, he was talking about ownership. Kinsa mo gyud nagtag-iya nining tanan. Indeed, sama sa giingon ni James, all good and perfect gift gikan sa Ginoong Dios. And those trials nga mingabot sa tong kinabuhi, gi-allow to sa Ginoong Dios. Sabot tanan gyud ay moabot sa tong kinabuhi, mga material, physical, panlawas, unsa na dira gikan sa Ginoo. So this will brought us to our topic. Kay wa mo tay ato nining kalibutan na. Unsa man ning mga kabtangan nga atong gipangkuptan karon? Steward ta niana. So atong tagag meaning unsa man ang word nga steward? Ang word nga steward or sa Cebuano piniyalan. Now in the New Testament na siya duha ka word nga gigamit. So epitropos o ang isa is kanang oikonomos. So meaning manager ang unang word, foreman, guardian, or someone nga gi-entrust, gisaligan para atimanon or lantawon bantayan agun sa manay gisalig sa iya. Ang isa kay oikonomos mo ni paborito kayo gamito ni Paul, servant who takes care of the household. So every time gamito ni Paul, iyang una-una servant ko nga atiman sa balay sa Ginoo ultimately. Now in Galatians chapter 4 verse 1 to 2, kaning epitropos or kaning guardian or kaning foreman manager gigamit ni didto in a way nga nay gusto i-compare si Paul diri. Sa tumoy-tumoy sa chapter 3, nay gisulti si Paul about sa balaod. Ang law nga nagikan ni Moses ba? Unsay purpose atong law nga nagikan ni Moses? Ana siya katong law mo to atong motoy steward, motoy guardian nato. Samtang wala pa si Kristo Jesus. Then yang gi-compare din diri sa chapter 4 verse 1 to 2. Unsa gibuhat or unsa picture out unsay image da nang gibantayan ta sa balaod. So sama daw sa usa ka ear nga bata or sumusunod nga bata ba ang tagapagmana nga samtang bata pa daw siya kalian sa slave. Though he is the owner of everything, under paghihapon siya sa guardian. But sabot na ay caretaker, na ay nagbantay sa usa ka bata.
So iyang gusto ipasabot sa mga taga-Galacia, muna'y gibuhat sa balaod ni sa atong time nga wala pa si Jesus, gibantayan ta atong balaod. Now imagine og way balaod. Ang Israel gani sa dihang ning saka lang sa Mount Zion si Moses pag naog sa nagibuhat, nagsimba naglaing Dios. Pagsud sa promised land, mao ni ang balaod, remember the Lord your God, worship no other gods. Igtaod-taod nana poy laing Ginoo nga gipangsimba ang Israel. Imagine kita diri sa diri kita diri sa atong nasod, way balaod. Sa kay may tabo nining atong komunidad. Magaling nato yung mga law enforcement agency no kay ang tendency gid natong mga tao di ta mosunod og balaod. And that's isa sa image sa steward. Giatiman, gibantayan ang mga tao sa balaod atong time ni Moses. So sa Ephesians chapter 3 verse 1 to 2, muna nga tawag gingon, paborito kay gamito ni Paul ang word nga servant. So for this reason, I, Paul, a prisoner of Christ. So while gasuat po siya ni, napod siya prisuhan nga literal. Gipriso po siya. Ano ingon siya sa mga tagay-piso, piniriso po ko ngadto ni Kristo. Though he is the owner of everything, though on behalf of you, Gentiles, I'm assuming that you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for you. So muna yung gigamit, steward ko. Nagbantay ko, yang giisip dire nga isa ko ka caretaker sa panimalay sa Ginoong Dios. Ug unsay gibilin ngadto kang Paul, ang gospel. Para asa niya gihatod? Para sa mga Gentiles. So giisip ni Paul yang kaugalingon dire, steward, servant who takes care of the household. Iyang task, iyang buluhaton, i-advance dadon ang mensahe sa mga Gentiles. No other house master kundi ang Ginoo. So to understand stewardship, para to gining masabtan atong sugdan una sa pag-acknowledge sa ownership sa Ginoong Dios. Mo ni pinaka-fundamental or pinaka-foundational para masabtan nato nga wa kita gitagiyahan ining kalibutana. Ug di ta ni makuha ning kaning pag-acknowledge pag-ila sa ownership sa Ginoong Dios. Mo ni kana bitaw kasuway mo nang suot og polo niya, masayop ang pinakaunang batunis. Yeah, pag abot kinalasan sayop na tanan. So in that way, basta di nato ni makuha ang ownership sa Ginoong Dios, masayop ang tanan when it regards to stewardship. Psalm 24 verse 1. The earth is the Lord's. Ang Dios nagtag-iya sa kalibutan. Di lang ang kalibutan self, but ang kinatibuk-an, ang tanang naa sa sulod sa kalibutan, iya sa Ginoong Dios. Katong tagang gamayng outline, gamayng background sa may nahitabo sa Genesis, itong 6th day of creation, mabasar ba medyo gagmay, no? Day 1, gibuhat sa Ginoong Dios ang light o ang darkness. Day 2, ang sky, ang waters above and below. Day 3, ang dry land, naa na po ang mga tanom. Day 4, ang sun and moon, ang stars, ang mga seasons. Day 5, ang mga birds. Day 6, ang mga animals, humans. Kanibot sa butanan sa kalibutan, binuhat sa Ginoong Dios. Why binuhat ang tao? And then, Pastor, ano sa mga building, mga balay, binuhat mas kamot sa tao. Gibuhat sa abilidad nga nagikan sa Ginoong Dios. Ultimately, ang mga resources, ang balikon, ang mga resources, gikan rapod na sa mga binuhat sa Ginoong Dios. Kung sa may gusto i-point out, ani, wa tay gitagiyahan ang Ginoong Dios nagtag-iya sa tanan. Gani, pag day 7, ning pahuway ang Ginoong Dios. In the book of Hebrews, I think Hebrews chapter 4, ningingon ang writer sa Hebrew nga, og naa ka ni Jesus, ang kapahulayan imo pong madawat. Na-realize na, bisan ang kapahulayan, gikan sa Ginoong Dios. Ningon si writer sa Hebrew, if you are in God, you have also entered God's rest. You are also in God's, bisan ang kapahuwayan di ay, nagikan gihapon sa Ginoong Dios. So, tungod nini nga kamaturan, we can simply conclude nga as the Creator, isip mo'y nagbuhat sa tanan, God has absolute rights of ownership over all things. So, recognizing that He owns everything is essential to understand stewardship.
Unta na usab atong view about stewardship no nga anaan ako agyud ni tarungon lang nako gamit. Dili. Ang naa nato gi pasalig sa Ginoong Dios nimo og nako. So nindot masugda nato sa pag-ila, God has absolute rights of ownership. Unsa man ang property nakapangalan nimo, ultimately di gyapon na nimo mabitbit. Kay ang Ginoo tag-iya ana. Ani isa sa statement of faith sa Evangelical Free Church kay we believe in one God, creator of all things. Tibok EFC, tibok kalibutan ning kupot nga ang tag-iya sa tanan ang Ginoong Dios. And one could say, pwede tayo ngayon, Pastor, how about ang akong mga hard-earned nga money, nga akong negosyo, panginabuhian, Pastor, nga dugot pawis, sir ba akong puhunan nato? Sa Ginoo gihapon na. Now in Deuteronomy, nahitabo dito nga mga Israelites, nahimong mapahitason ba, gikalimta nila ang Ginoong Dios. Sa dihang mingsud na sila sa promised land, gikan sa pag-slave nila sa Egypt, wa sila gitag-iyahan. Wa sila yuta, wa sila balay, wa sila property. Pag-isud nila sa promised land, gitagaan sila property, ingon ang Ginoong Dios, dira pwede na mo manginabuhi, dira pwede na mo mag-uma, palambuan ninyo ang yuta. Sa dihang nang lambo na sila, nalimot sila pag simba sa Ginoong Dios. Sa dihang ning okay na ilang kahimtang, sa dihang nindot ang dagan silang kinabuhi, nisimba na sila dayon og lain nga Ginoong Dios. Nang pag-abot sa Deuteronomy, ning remind si Moses diri, remember the Lord your God. Nalimot na lagi sila. For it is He who gives you power to give wealth. So bisan day kaning mga trabaho nato, mga sweldo nato, mga negosyo nato, gyapon nagikan gitagaan tag-abilidad sa Ginoong Dios. He may confirm His covenant sa mga forefather. What's about it's God's will nga mo prosper iyahang mga katawhan. Pero di ta dapat malimot sa dihang maka-experience tag prosperity nga naghatag na tog power to get wealth is God. Nga naghatag na tog kaalam, kahibalo, unsa man ang specialty ang naa nato sa tong mga trabaho, gikan gihapon na sa Ginoong Dios. Moning nalimtan sa mga Israelita. Abi nila ang kaluwasan ra ang gitag-iyahan sa Ginoong Dios taning lahang mga mananap, ilahang mga tanom ato na ni. Pwede na nato din buhaton atong gusto buhaton ini. Gi-remindan sila Moses, you shall remember the Lord your God. Nga giunaw na Moses kay nalimot sila asa nagikan ang tanan nga naa nila, nalulong na sila sa kanilang prosperity. Nindot na kailang kinabuhi compared sa katong ulipon pa sila sa Egypt. Simple kay nga reminder, it is He, ang Dios, naghatag di mo gahom. It's ang meaning na abilidad, kahibalo, skill, talent to get wealth. To make this very personal, in 1 Corinthians chapter 6, 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, ningingon si Paul sa mga taga-Korinto, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? So, ang lawas, gikan sa Ginoong Dios. You were bought with a price. So glorify God in your body. Di lang ta binuhat di ay sa Ginoong Dios pod. Di lang day ta gimugna nining kalibutan, gipalit pod data. Imagine na kay butang gipalit, yun ka, oy ako na ni. Kaya ako na ning gibayran, ako na ning gipalit. Na kanang word nga you were bought with a price, familiar kayo ang mga gitagaan ani nga suwat tungod kay ang slavery na pa silang time. Sa dihang ang isa ka slave sa time sa mga taga-Korinto, sa dihang gipadani nga suwat, paliton, bot pasabot, wala ang ownership mabalhin na. So sa dihang gipalit ang isa ka slave, di na pasabot nga iyang rights na balik na. Kaya ang isa ka ulipon silang time, why rights? Why civil rights? Why katungod sa iyang kaugalingon? Gani, ugon sa isulti sa iyang master, morgi angay niya buhaton. So in that image, in that
example ningon si Paul sa mga taga-Korinto, bisan ikaw nga gipalit sa Ginoong Dios, di ikaw tag-iya sa imong lawas sa imong kinabuhi. Karong gipalit na ka, nanay change of ownership, ang Ginoo na nagtag-iya nimo, glorify God in your body. Naman example ato sa book of Exodus, katong hatag og instruction ng Ginoong Dios kang Moses about sa pagbuild og tabernacle, ana ang Ginoong Dios kani ang mga kinahanglan, very specific instruction. Unsay ibutang sa sulod, unsay sukod ani, unsay sukod ana. Si Moses in his side, kinsa may mga craftsman, kinsa may mga tao pwede mo trabaho, mulihok ni ini. Yan nagproblema sila ayo may mga kamao ni ini. Iningon din ang Ginoong Dios pag-abot sa Exodus 31:1-3. Tawgan yung mga tawhana. Silang Bezalel, gikan sa tribe sa Judah. Ako silang gipang tagaan. O kahibalo. I fill them with the Spirit of God. I fill them with ability, intelligence, and knowledge all about craftsmanship. So niini nga mga verse itong makita nga naggikan yuday sa Ginoong tanan atong kinabuhi, kahibalo, kaalam. Di lang day ang mga material no nga makita sa tong mata, di lang day ang kalibutan, ang mga tanom, ang nature gitagiyahan sa Ginoong Dios. Apil atong kinabuhi, apil atong kaalam, apil atong mga kahibalo naggikan tanan sa Ginoong Dios. What sabot sa dihang ning abot sa balik ta sa 1 Corinthians 6:19-20. Sa dihang we are bought with a price, personal property ta sa Ginoo. Munang og magbantay ta how Jesus Christ addressed His people. I am your God. So very personal. Ako yung Diyos. I am your shepherd. I am your savior. I am the way, the truth. Bantay mo, very personal ang Ginoong Diyos. If personal ta nga property sa Ginoong Diyos, sabot siya ang nay katungod nimo og nako. Ang balikon, ang Ginoong Dios nay katungod nimo og nako. Na si David sa dihang yan ang ipasa ang baton ngadto kang siyang anak nga si Solomon. Na siya nindot kay nga prayer nga gi-mention sa 1 Chronicles. And part of this prayer sa pag-ila sa pag-acknowledge sa Ginoong Dios kinsa siya as iyang i-anoint si Solomon as the next king. Nindot kay ang pag-ila sa Ginoong Dios. Ang atong dunganan og basa diri. Atong basa sa 11, yours, O Lord, is the greatness, the power, and the glory, and the victory, and the majesty, for all that is in heavens and the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all. Both riches and honor come from you. You rule over all. In your hand are power and might, and in your hand it is to make great and to give strength to all. Nato yung imaginon kinsa ni si David, hari. Isa sa pinakabantugan nga hari sa yang time. Si David, dili siya ordinaryo nga hari. Daghan nig nasod nga nasakop. Ug mayon ang tagbulawan, daghan kayo ni si David. Ug mayon tagkayutaan property, daghan ni si David. Wa ba siya naghago niya na? Of course, iyan ang gihaguan. Of course, sakripisyuan na pag-ayo ni David unsa ang naa niya para maangkon niya sa dihang siya pahari. Pero in his prayer, sa dihang iyan ang ipasa ni Solomon ang pagkahari. Sa dihang iyan ang i-anoint si Solomon as the next king, iyang gila, O Lord, tanang naa nako, di ni gid ako. Imuha gid ni. Ang akong mga kadaugan sa gira sa una, imuha to tanan. Ang mga victories nga akong nasinati, imuha to tanan, O Lord. Ang mga gingharian, imuha ni tanan. Wag yung giingon si David nga, nakoy part ako, O Lord. Yeah, bisan ang power, ang might, ang strength, giingon ni David, sa imuha to gikan tanan, O Lord. Sama sa akong gingon, it's very important, essential, masabtan taning tanan. Ngaw sa Ginoong Dios ang tanan.
Na it's very cliche, or sige na tagkadungog na ba sa Ginoong tanan. Let's try to reflect on those words. Nga di lang mga material, di lang ang kalibutan, ang nature, ang dagat, ang mga bituon sa langit ang gitag-iyahan sa Ginoo. Tanan, bisan ang hangin nga tong giginhawa, gitag-iyahan ni sa Ginoong Dios. So acknowledge God's ownership is the first step para masabta nato ang stewardship. Ang sunod, syempre this leads us unsa may atong itubag. So, diyan ang Ginoo mo day tag-iya sa tanan. Wa man day koy akuan ining kalibutan bisan ang ability para makapanarbaho gikan man day ni iya man day ni sa Ginoong Dios. So if God owns all things, iyang gibuhat tanan, gani ang kaluwasan nagikan gyapon sa iyaha. Sama kong buhaton. The first answer nga ito makuha, live for God. Yung kinabuhi, buhatan na para sa Ginoong Diyos. And 1 Corinthians 6:20, nindot lang ang King James version na mo yung gigamit dito. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So gipalit na ta, ang Ginoo na nagtagiya nato, therefore ningon din, busa kani imong angay buhaton, himayaa ang Ginoo sa imong lawas sa imong espiritu. Now, atong sugdan lang ang tatong adlaw no nga atong gisurrender ba. Atong sugdan lang ang tatong adlaw with simply saying, Lord, imo ni. Lord, imo ang tanan. Lord, wakoy ako anini. Lord, ingana. If we will just make it a habit ba nga natay daily surrendering sa Ginoong Dios, natay daily communication sa Ginoong Dios pag ila nga di manday ako'y tag-iya sa akong kinabuhi, then di nilisod ang living for God. Most of the time, manggod, sa dihang di ta mo surrender sa Ginoong Dios, ang Lord is kita. Ang maghari sa tong kinabuhi is kita. Ang naglingkod sa trono sa tong kasing-kasing og wa na nato gisurrender sa Ginoong Dios is kita. Tanang, if you want to be my disciple, take up your cross, deny yourselves. Kaya atong selves, nung kaya atong kaugalingong mga gusto, tinguha, ganahan yun ni i-overthrow ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Ganahan yun ni mo'y magtuman sa gusto. Nang specific kaya ang ginstruct ni Paul sa mga taga-Korinto. Kaya mga taga-Korinto, manggod, ningon sila, luwas na ko, pwede na ako mubalik sa akong karang kinabuhi, langit bitaw ko. Siya ayaw, gipalit na ka sa Ginoo, kanay mong lawas, gamitan na para sa kahimayaan sa Ginoong Dios. Yeah, unahan ani 1 Corinthians chapter 10, whether you eat, sleep, drink, whatever you do. Hasta pagkatulog, do it all for the glory of God. Now even si Paul, si David, sa diyang nakasala siya, itong hitabo niya ni Bathsheba, katong nagtago na siya, nagdaga na siya, naanak ang conviction sa sayop, in his prayer, ningon siya, let the words of my mouth, the meditation of my heart be acceptable in your sight. O Lord, my rock and my redeemer. Now, diri practical kayo ang prayer ni David about sin. He acknowledges, Lord, ikaw tag-iyas tanan and I'm not living for you. Niyanas David. Lord, gikan nimo ang tanan and in the past months, years, wa man ko nagkinabuhi para nimo. I'm living for my own self man. That's why in his prayer diri ningon siya, let the words of my mouth, the meditation of my heart unta be acceptable. Makapalipay, dawaton unta ninimo o Dios. David's prayer, simple na kayo in one verse, but his goal, his aim, is, Lord, I want to be more like Christ. I want to live like Christ. I want to live for you. Nga na, iyang gusto, itumong, iyang gusto, isulti, nganhi. Niya tayo isa ka, I think isa ka quote nga, pirmi kay, I don't know, sige ko kadungugan nga, the chief end of man is to glorify God, enjoy Him forever. Now, i-appeal sa slide, gikan na sa Westminster Shorter Catechism. By the way, isa ka assembly in the 1600s ug mga Kristohanon somewhere sa Europe. And
nagkuhan sila tuon sa pulong sa Ginoong Dios, they're trying to summarize teachings nga panguptan within the group, within the churches sa Europe. Then isa sa ilang naagrihan kay unsam gyud chief end or mayon tag chief end ultimate purpose ngano ni exist ngano nahimugso ta niining kalibutana. So unsa ang pinaka rason ngano natas kalibutan? To glorify God and to enjoy Him forever. A life lived for God glorifies God. Gani si John Piper yung permingon, when we are satisfied in God, God is glorified in that satisfaction. When we are more joyful, atong nakita nilang katagbawan, basta apil ang kalipay, nganha sa Ginoong Dios, God is glorified in or through us. Na yung mga higayon nga, we are not living to this goal or to this ultimate purpose nga no nahimugso ta sa tang kalibutan. Na yung mga time nga itong mga desire is to glorify o di man atong kaugalingon something nga diri sa kalibutan. Ba mo nga diha sa Ginoong Dios, either we give all or nothing. Ang balikon, diha sa Ginoong Dios, either 100% or zero yang pangayo. Nga mabitaw ng ang greatest commandment, love the Lord your God with all. Puros mga all, kabantay mo. Kaya diha sa Ginoong Dios, yung demand is always all or nothing. Either ihatag nimong tanan, either you live for God with all your life, or you don't live for God. Why 50% para sa Ginoo, 50% para sa ako? Walay ingana at tubangan sa Ginoong Dios. Nakaduhang tubag nato, so live for God, ikaduha, serve God. Ngani in 1 Corinthians 7:23, you're bought with a price, do not become. One time mo gisig balik-balik ni Paul sa mga taga-Korinto, you were bought with a price. So mo gyud nahitabuan ni mga taga-Corinthians dayo. Ginyong basahon, dagan kay problema sud sa simbahan dira sa taga-Korinto. Ngano tungod kay ganahan sila magbuot. Tungod kay walay order na ang sud sa church. Nagiyahay na sila. Ako ganahan ko kaniya akong buhaton, ako ning buhaton. Ako ang gusto i-point out ni Paul sa mga taga-Korinto, no, you are not your own. Di na mo pwede magbuot-buot sa inyong kinabuhi. Ang Ginoo na'y nagtag-iya ninyo. In this part, ingo din siya, do not become bond servants of men. Now, if it's true nga ang Ginoo nagtag-iya sa tanan, what tayo gitag-iyahan, then we have no rights to waste our talents, our time, our resources, even our spiritual gifts. Ang balikon, o ang Ginoo gyud ay nagtag-iya sa tanan, wa tay kitag-iyahan, then wa tay katungod nga usikan ang atong mga resources, atong mga abilidad, atong oras, atong talento, unsa manay gihatag sa Ginoong Dios kanato. Mura ra gud manghuam tag isa ka gamit. Tantog manghuam tag sakyanan nga mahalon kayo. Imagine yung kaugalingon nag-drive ka ng sakyanan nga minilyon di ka ka-afford. Unsay mo hang way sa paghandle ana nga butang. Ampingan nimo gayo. In the same way, wa man di tayo gitagiyahan ni kaniatong kinabuhi. Ampingan nato ni sa paagi sa pagserbisyo nga naa sa Ginoong Dios. Nang niingon si Paul sa Korinto, ang Ginoo may tagihan ninyo. Ay na mo pahimong, ay na mo pagpaulipon nganhi sa kalibutan. Muna'y gusto itong mong yun ni Paul. Don't be slaves into the immoral ways of the world. Ayaw na mo pagpaulipon sa paagi sa kalibutan. Gipalit mo, pinaagi sa dugo ni Kristo, and you should consider your life slaves to Christ. Munang word nga steward, di ba katong ekonomiya, katong pinaka-paborito gamito ni Paul para sa mga taga-Korinto. Kanimo kung slavery kalibutan or slavery sa Ginoong Dios, pwede ni mo affect the way ta mo himog desisyon, the way ta mo lakaw ni ining kinabuhia, ni ining kalibutana. That's why it's very important ang living for God
i-surrender nato sa Ginoong Dios and let the Holy Spirit nga mo enable nato to make good decisions, right decisions, nga ang mga ungodly values, ang mga ungodly habits, mga tangtang, so that we can serve God. Even si Samuel, sa dihang, this is also about the time nga si Saul, si Haring Saul, kay numdo mo ang gipulihan ni David. Sa dihang gi-anoint siya ni Samuel as king of Israel, sa dihang siya gipili sa mga taga-Israel, okay pa kay ang unang mga tuig sa pagserbisyo. But pag abot na sa unahan, ning gawas ang tinod kinaiya ni Saul. Si Saul, ganahan na siya nga daghan niyang kabtangan. Gani in every time nga mudaog sila gira, ang sugo sa Ginoo ay na ninyo panghipusan ng mga bulawan, kang mga mananap, pangsunugan na ninyo. Pero ang gibuhat ni Saul, uy, ako na yung panghipusan. Uy, nindutas, mga karniro, tambo kayo. Ingnan siya ni Samuel, di na mawan tumong, ngano nahari ka. Fear the Lord. Hadluki siya, and serve Him faithfully with all your heart. Nindot kay ang motivating nga phrase unsa gigamit ni Samuel diri para ma-motivate si Saul. Remember or consider what great things God has done for you. Asya, so Saul, hinumdumi ko no kinsa ka sa una katundi pa kahari. Saul, hinumdumi ko noon sa imong kinabuhi sa una. Then karong naa na ka na nga posisyon, wa naman ka nahadlok sa Ginoo. Wa naman ka nangalagad sa Ginoo. King ana ni Samuel si Saul. Consider what great things God has done for you. Saul, consider. Unsa may gibuhat sa Ginoo sa ako. Tinumdum itong mga times. Sa dihang perti nimong linuhod pangayog tabang sa Ginoo sa iyahang gibuhat. Hinumdum itong mga higayon nga perti nimong hilak ngadto sa Ginoo unsa iyahang gibuhat nga na kanimo. It should serve also as a motivating force ba mga lagad ta sa Ginoong Dios. Ngato lang gamayng pamalandong, no? Do we ever pause na sa kabisi nato sa semana, sa kabisi nato sa trabaho, mga buluhaton, do we ever pause ba ta and try to consider ba ang mga great things, mga maayong butang nga gibuhat sa Ginoong Dios para nimo ug nako. Mo tan-aw ta sa mga kagahapon, it will always lead us nga ngayan nako pangalagaran ang Ginoong Dios. Sa unsa man ako nga paagi yung pangalagaran ng Ginoong Dios? Colossians 3:23. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Say pasabot ani. Whatever you do daw, but pasabot, ug nakaskwelahan ug estudyante ka, ayaw panikas, ayaw wag-cheat. Do it, study as if you are imong teacher ang Ginoo. Ug nakas trabahoan, ay si galit. Ay glihok lang ug naay mong amo. Di ba? Work as if you are working for the Lord. Munang work heartily. Ug naa ka somewhere asa nga lugar, buhata dira or isipa nga naa ang Ginoo. That's how we can serve God. Ug naninda ta ayaw tikasi imong baligya, ayaw pasakaig ayo ang presyo. In that way, we are working heartily as for the Lord. It's our service para sa Ginoong Dios. So how we use our time, our money, abilities, let God be glorified in all you do. Whatever you do, do it as if you're doing it for the Lord. Muna pinaka-image sa how can we serve God. By the way, kay namdumlo karon, if you are nagtrabaho ka, and kanang dasig ka mo share sa imong faith, baga may reminder lang, no? Ay mo pang-evangelize during working hours. Gibayaran mo para trabaho, dili para mag-evangelize. Gamitan na para sa break, during lunch break, or namo yung mga mini Bible study ay nanyo buhata during working hours. Kay di ta mahimong working heartily for the Lord. Di na mao. Muna tag nanikas ana. Akong balikon, if ganahan juga, dasig ka mo share sa imong faith, sa imong mga co-workers, kauban mo sa trabuhan, do it on break times. Ayaw on working times.
So living for God, atong answer, una, God's ownership, it is a matter of our attitude and our spiritual condition. Naunta iya ta sa Ginoong Dios. We cannot live for God if di kita iya niya. It's our attitude towards God. Acknowledging nga ang Ginoo tag-iya sa tanan. So ito ikaduhang tubag at ikaduhang answer sa ownership, serving God. It's an outward ayon. Ang ganina ang inward karon ang outward display nga tinuod gyud ay nga atong giila nga ang Ginoo tag-iya sa tanan nga bisan ang atong oras tong kinabuhi iya na sa Ginoong Dios. Stewardship di ay it acknowledges nga we practice nga atong giila nga ang Ginoong Dios have the right of control sa atong kinabuhi, sa atong property. It's acknowledging nga everything we own belongs to God alone and that iyan ang gihatag para i-take care, para i-steward nato. So na ang atong pag-acknowledge sa God's ownership, na atong unsay tubag sa God's ownership. Ikatulo would be, what's our assurance? Sa may kasiguraduhan nato aning ang Dios, sa may naa, sa may maayong makita nato aning ang Ginoo tag-iya sa tanan. For by Him, all things were created. Di ba mo natong gisgutan? Pinaagi niya tanan niyang gibuhat. Ang kalangitan, ang kayutaan, visible, invisible, makita or di makita sa mata, ang mga gingharian, mga trono, mga dominions, mga rulers, authorities, tanan, iyan na sa Ginoong Dios. And He is before all things. And in Him, muna assurance na itong makuha. In Him, all things hold together. Sama ng all things. In Him, all things hold together. Unsa may pasabot, yan na. Now, ang Ginoong Dios, sa diyang iyang gibuhat ang tanan, of course, iya po nang gi-maintain ang tanan. Kung balikon, gibuhat niya ang tanan o gi-maintain po niya ang tanan. Now, this leads us sa yung tanaw day. It means, og siya ay nag-hold sa tanan, siya ay nag-create sa tanan, siya ay nag-hold sa tanan, it means He is in absolute control of everything and everyone. In control siya bisan sa imuha ug sa akong kinabuhi. Sabot ana. Sabot wa day malas way swerte maabot sa tong kinabuhi day. Ngayon tag malas swerte mo day tsamba-tsamba ang kinabuhi day. Kay in Him day He holds all things. Tanan din hitabo sa tong kinabuhi is in His control. It means He reigns supreme over heaven and earth. So, sabot naman tayong mga government leaders, tayong kalibutan, siya ang labaw gihapon. Siya ang pinakataas. It means that God is in the throne and He rules absolutely over the affairs of men. Unsay mahitabo sa nasod, mga gera, kagutom, unsa dira ayaw isipa nga tsamba taghap ra na nga nangahitabo. Gidumala na sa Ginoong Dios. Of course, sa mga rason nga di ta makabalo unsa. It means nothing on this earth, nothing happens on this earth or in your life unless God sends it or allows it. So, yung sabot, unsay ni tabo sa imong kinabuhi karon, God sent it, God allowed it. Unsay naa nimo karon, God gave it, God allowed it. Unsay wala nimo karon, God allows it. So that's the assurance which would lead us that God is sovereign above all. Yung tag sovereign, labaw, pinakataas sa tanang taas. So that's the good thing about God's ownership. Unsa ang assurance nato? He is above all. Now, kaya niya na sustain ang tanan if He's holding. Kanang word nga holding, bitaw nga, ang meaning yun na preventing from breaking apart. Meaning ng holding, word nga holding. If kaya na buhaton sa Ginoong Dios sa tanan niyang binuhat, how much more sa atong kinabuhi? If He is sovereign sa tanan niyang binuhat, how much more sa tanan natong kinabuhi? So may implication ani. It would and it should unta remove the worries, mga kabalaka sa atong kinabuhi. Uy, ang Ginoo man day nagdumala sa tanan. Unsa may akong angay kabalaka. Gani sa Matthew mo na yang gisulti ni Jesus, ayaw kabalaka.
Ayaw kabalaka, kapila na niya gibalik dito, do not worry about what you eat, what you drink, do not worry about what you wear. Ngano, He is sovereign, siya ang nagkontrol sa tanan. So this means nga, walang giday ta gihigugma sa Ginoo. God does not just love us, but He has the ability to take care of His creation. Di lang day gugma ang kaya i-offer sa Ginoo sa iyang mga binuhat. Apil di ay ang pag-atiman. That's why ito, familiar mo sa Romans 8:28, nga all things will work together for goods to those who love God and have been called according to His purpose. Meaning, magkaguliyang mangkakaron, unsa man na makayong kabatia sa akong kinabuhi iron. Grabing problema. Unsa man na nga problema moabot karon, it will work for good. Kung iya ka sa Ginoong Dios, and that's the good thing about sa iyahang sovereignty. Nga pwede ta masayo pug himog decision karon, but it's not the end. Kaya ta niya i-redeem. Nga if we make wrong decisions, it's not the end. We can trust in God's faithfulness ug sa iyang ability that He will hold us. Kuptan ta niya. Nangayaw kahadlok ay kabalaka mo atubang nining kinabuhia. That's our assurance. Tungod kay ang Ginoo nagtag-iya sa tanan, tungod ang Ginoo nagdumala sa tanan, we can go on where pwede ta makapadayon nining kinabuhi ang away kabalaka. Na may problema mo abot, na may kasakit mo abot, ulabay lamang na kay ang Ginoo di lang ta niya kaya higugmaon, kaya pud ta niya atimanon. Na atiman ganiya yang tanang binuhat. Ikaw na ba kaha o ako? However, let us remember this, that God's sovereign control does not mean nga maglingkod na ta. Uy, kaya mo di ko atimanon sa Ginoo. Uy, ang Ginoo bitaw nagdumala sa tanan. Anak, bitaw ko niya, paboran sir ko niya perme. It means we can go bravely into life, trusting that our loving Father sees the larger picture and is faithfully working everything for His glory. Kainumdum lang ko kalit itong story sa 2 Kings. Katong itong widow, katong namatay iyahang husband nga nag-train under ni Elijah na siya tabang, kay nakoy utang, kuhaon akong mga anak. So yung pangayo sa Ginoo, mabayran niya ang utang. Pero sa gihatag sa Ginoo sa iyaha, labaw pa. Nabayran ang utang, napay sobra. So God sees the larger picture. That's the assurance of His sovereignty. Does not mean nga, lingkod na lang ko paboran na lagi ko sa Ginoo, wa ko'y buhaton It means, pwede ta magmaisugon, matubang nining kinabuhia. Na may kahadlok sa mga di na to makita, na may mga kabalaka sa mga uncertainties sa kinabuhi, but the Father sees the larger picture. Nakita niya ang tanan, naa na siya sa unahan, kita na lang ang paglakang padong adto niya. So when we understand that God is in complete control, we are free to live our lives without worry. Free to live our lives nga way kabalaka, but puno og kumpiyansa sa Ginoo nga niingon, I will never leave you, I will never forsake you. Sa pagtapos, so stewardship, una, this is acknowledging God's ownership. So wag gyud tayo ato nini. Itong cellphone, tanang mga gamit, ihatag na sa Ginoo, ampingi na, gamita na para sa iyang himaya. Stewardship is being accountable. Being accountable, na kay tulubagon, kanay mong mga abilidad, kanay mong mga resources, kanay mong mga unsa ng mga tanang naagi hatag sa Ginoong Dios mo, na kay tulubagon sa nimo paggamit. Kinumdo mo sa parable of talents, nagibilin si master, pagbalik niya naningil siya. Asa naman to akong gipambilin ninyo? Tulo, stewardship is trusting God's control over all things. Ang stewardship, sama-sama ngayon, makulong na lang yun sa finances pa. Nga na-argue niya about it, but no, ang control sa Ginoo, walang sa finances. Naa sa tanang utang. Sa imong ambisyon, sa imong desire sa kinabuhi, tanan, apil na under sa control sa Ginoong Dios. So sa pagkakristohanon di ay kaning stewardship is more than just a manager or a caretaker.
We are a servant of God who lives each day being aware nga natay responsibility sa unsay gisalig sa Ginoong Dios kanato. Whether oras, whether kwarta, or atong mga influence, or ang mga spiritual gifts nga gihatag sa Ginoo nato, everything we have is from God. True stewardship is about using all we've been given to honor God, bless others, and advance His kingdom. Ang tanan